mangati lang ng isa, hindi ka na makatulog ka. Pero siya talaga buong katawan. Hinihintay ko na lang na baka yung throat niya mangati. Then I will lose him, di ba? Pero those small miracles, I always take notice. Opo. Minsan man lang po ba sa buhay ninyo, kasi may nakausap po ako minsan, magulang din, na ang anak din po ay ganito ang sitwasyon. Ang sabi po niya sa akin, alam mo, Christy, mas masarap tanggapin kung talagang wala na ang anak ko. Siguro yayakapin ko na lang ilibingan niya. Pero hindi yung ganito na 15 years na ang pag-asa niyo po talaga ay walang alam at kasalanan na anak niyo. Pero nandun po sa loob ng kulungan. Tito Freddy, gano'n po kasakit? Siyempre masakit. Dahil doon mo nakikita na yung anak mo, ninakawan ng 15 taon, ay yung pa naman, Tita Christy, pinakamahalagang taon ng kabataan. Opo. Pumasok po siya dyan at the age of 26. Ngayon ay ang anak ko po ay 41 na. Na dapat ay nagkaroon na siya ng pamilya, Opo. nagne-negosyo na. Opo, opo. Yun ang nawala sa kanya. But you know, the consolation is yung ano po namin, yung patuloy namin na nagkwekwentuhan. Ano po, at yung sakit ay talagang dumarating yun. Pero gaya nga lang sabi ng may bahay ko, lalo-lalo na kami, hindi kami magpapakita ng gumigiwang yung aming katayuan bilang ako, bilang padre de pamilya. Pag gumiwang yun, guguho lahat eh. Pati siya mawawala na ng pag-asa. Tsaka, siyempre po, ang pinakamasakit sa ganitong sitwasyon, hindi yung pagdating mo para bisitahin siya, Tita Christy, kundi yung pauwi na. Yung pauwi po, paano po yun? Siyempre sa loob, masasaya po kayong mag-anak. Yung pauwi po, Tito Freddy, paano po nagaganap yun? Hindi na kami tumitingin sa likod. Walang lingon-likod. Walang lingunan. Walang lingunan. Walang lilingon. Kasi makikita mo yung lungkot ng mukha niya, kawawa naman. At kayo mismo po, tita, di ba? Ang sakit-sakit, siguro ang bigat-bigat na pagtatalikod na kayo na ang anak niyo, makikita niyo na naman uli kailan. Sa akin kasi, hindi ko alam, pero kay Hubert ang talagang matindi. Sa akin kasi, I have to look for the other day, yung susunod na araw. Tapos na yung araw ngayon, Yung susunod na naman na araw, paano na naman ito? Baka may asthma na naman, baka may ano na naman. Sa akin yun, everyday kami. Okay. Yun po kasing mga detalye tungkol sa kaso. Ilalabas ko po yung merito ng kaso, pero may mga nakakwentuhan po kasi ako na nakakita kay Hubert yung mga panahon na naganap naman po dito yung Visconde Massacre. Hindi po namin maiaalis na meron talaga siyempre nakakaunawa sa pamilya Visconde, pero katipo ang kalooban ng tao. Siyempre po ay meron din naman po na nakakaintindi sa kaso ni Hubert. Ang dami na po nagpatunay na nasa Amerika siya talaga mula noong 1991 at bumalik lang na October 26, 1992. Naganap po ng June 29, 1991 itong kasong ito. Bakit po may FBI na po, meron na pong BID, meron na pong DFA? Ano po nangyayari, Tito Freddy? Bakit hindi pinakikinggan? Well, mahirap pong sagutin yun, sapagkat ang gumawa po ng desisyon ay ang West, po. Kaya po, doon pa lang sa Regional Trial Court, ay ni-knockdown na kami doon dahil sa dami ng papeles namin, halos umabot na po ng 400 pieces of documents. Po. Nakalimutan mo sabihin, Tita Christy, yung pinakamalagang dokumento, which is the note verbal. Ito po yung sertifikasyon na hindi po kami humingi. Ang gobyerno humingi sa Amerika. Sa Amerika. Sabihin nga nyo sa amin, yan si Hubert Webb. Kailan dumating ng Amerika at kailan umuwi? Bumalik po yung komunikasyon, dokumento po, po. At sinabi doon po na si Hubert ay dumating dito ng March 9, 1991 at bumalik lamang ng October 26, 1992. Sa Pilipinas? Opo. Yan po ay nanggaling sa Amerika, hindi galing sa amin. Ang masakit po nito, itinago pa sa amin itong dokumento na ito. We had to go to the courts just to be able to secure it. Okay. Tapos may FBI report po. Opo, dokumentado nga po. Ay, humingi na naman ng tulong ating NBI. Humingi sa Amerika, sa FBI, sabi nila, check-in nga niyo si Hubert kung ano yung ginawa niyan for the month of June, Tita Chris. June lamang, 1991. Alam mo, iba sila gumawa doon. Talagang nakadetalye. Day by day, opo. Almost day-to-day activity niya. Po, yung pagtanggap niya ng cheque dahil nagtrabaho siya. Opo. Nagtrabaho po siya sa First Environmental Termite Corporation. Po. Pagkatapos doon, nakasulat din doon po kung saan siya natira. Tapos yung detalye po nung pagtrabaho niya, yung kanyang record, in and out of work. Po. Pero pinakamahalaga po, kasi sasabihin, ang katanungan, nasaan siya nung June 30, 1991? Yun po ang sinasabi palagi. Po.
basahin lang po niyo yung FBI report. Hindi po sa amin galing FBI. Ano po sabi? June 30, 1991, si Hubert Webb bumibili ng bisikleta sa Orange County Bicycle Shop. Ang pumirma po at nagpatunay yung may-ari ng bicycle shop. Okay. Ganon ka-partikular yung mga Opo, dokumento. opo. Okay. Meron po ngayon na nababasa sa Facebook, ano po, Tita Beth and Tito Freddy, ito po yung Justice for for Hubert Webb. Opo. Ano po ito? Paano po ito? Kasi marami pong kababayan na gustong maglabas ng kanilang emosyon. Oho. Hindi ko. Tita Beth. Ang nag-umpisa kasi nga yung anak kong Anak si namin, Fritz. si Fritz. Opo. Sabi niya ganyan, hindi natin mailalabas ng husto lahat ng ebidensya. Napakahaba kasi. Inumpisahan niya yung Justice for Hubert Webb. Opo. So Ayun. lahat ng gustong magka-interes na malaman Opo. kung ano yung aming mga ebidensya, mababasa yan lahat doon. Opo. At yung gusto rin namang makiisa sa amin, na 15 taong kami talagang pinagkaitan ng hustisya, pwede nilang basahin doon at alamin nila bago sila maghusga. Yun naman din kung hindi naniniwala sa amin, sana magkaroon sila ng open mind. Tingnan po nila yun at pagkatapos po, tsaka sila maghusga. Humusga. Kasi Okay. Tita Christy, there's nothing wrong with it. Apo. Ano lang naman it will be your call. Desisyon po niyan, tignan niyo po, these are public documents po. Walang po kami- sapilitan. Wala po. Wala po. Kusang Wala po. loob. Kusang loob. Okay. Panghuli po, Tito Fred and Tita Beth, ang sabi po, pagka daw po pinakamadilim na ang gabi, malapit na raw pong sumikat ang araw, dasal po naming lahat. Sana ito na po ang pinakamadilim sa buhay ng inyong pamilya at ni Hubert para bukas po sumikat na po ang araw para sa inyo. Maraming salamat, po, Tito Fred. Salamat. Tita Beth, maraming salamat po. salamat. Maraming salamat po. Tuloy ang buhay. Napakabigat. At masaya po ang showbiz ngayong Pasko dahil sa boses ni Mr. Fu. At lalo pa pong masaya ang ating paparatsada dahil sa mga pinuntahan niyang iba't ibang showbiz gatherings. Narito po ang paparatsada. Walang kawala sa showbiz happenings, di makaliligtas ang celebrity gathering. Nangunguna ka sa ratsyada ng showbiz chika, dito lang sa Paparatsyada with Mr. Fu. Go kami sa grand lighting ceremony ng Meralco last Thursday, kung saan talaga nga namang maliwanag ang Pasko, ha? At syempre, pang mayaman ang event, kaya naman rubbing elbows kami with the bossing ng bayan, si MVP. Congratulations, sir! May bonus po ba kami? TV5? Siguro. Oy, sinabi may bonus! I love it! Message na lang po sa ating mga kapatid. Mga kapatid, maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa TV5. Maraming salamat. At maligayang Pasko. Close na kami! Thank you, sir. And syempre, di lang si MVP ang nakasama ko sa event na yon, ha? Present din ang coach and players ng Meralco Bolts. Winner! Sir, pogi po pala kayo sa personal. Hindi naman masyado. Sabay-sabay nga kayo dyan ng Meganol. 1, 2, 3, go! Meganol! Love it! Ay, kuya. How are you, sir? Ay, do you speak Tagalog? Really? You love me? Meganol! Ayan na, magsisimula na ang pagpapailaw ng Meralco. Right after the lighting ceremony, nakiparty naman kami sa Metro Pacific Investments, kung saan 1920s ang theme. Bongga! Rosario, Jeneline, Hindi naman kami nagkakalayo. O, tingnan mo. O, taray. Sikreto, ba't ang sexy mo? Ako? Hindi, exercise lang. Pagising mo, ganyan na. Wala lang. Ay, kunyari, gano'n. Wala. Hindi, exercise. Every other day, exercise. Tapos, kahit ano kinakain ko. Buti ka pa, Jen. Hindi mo alam ang word na diet. Oh well, ganon din naman ako. Diyos! Parang gusto ko munang kumain. Ito na naman ako. PG moment na naman. Mamaya na. Artista! Wow! Kamusta ka naman? Ay, no talkies. Oo nga naman. Si Charlie Chaplin ba ito? Ay, pusa. Sa taka. Picture. Ay,
O sige, picture tayo. Oh. At nasorpresa lang kami dahil dito may naganap na confrontation. Halika, may pupuntahan ako. Arnel, may galit ka raw sa akin. Pero buti na lang nagkita tayo, Mr. Correct. Fu. Kasi talagang nagpigil ako kanina. In fairness, nakita kami sa mall kanina bago kami Ito rin pupunta pala kami rito. pupunta. Ay, shit na buhay ito. Ito, anong pinagsasabi mo, ha? Suki ba? Oh, sige, yan. Bakit sa akin di ka nagpapa... Ano? mo pa ako? Miss na miss kita, Mr. Hu. Echo Zero! Maraming salamat, Kuya Hu. Ay, naku, hindi. Kami ang bate. Balak sa buhay mo. Ewan ko sa'yo. Tigilan mo ako. Oh, kumain kang donut. Diyos! Nakakaloka talaga ang party ng Metro Pacific Investments. Panalong panalo. So ayan, o diba, bonggang-bonggang ating mga parties ngayong linggong ito. 1920s ba kamo? Rosario ba kamo? O eto na, dadali ko na tong kotse, akin na to. Drive na ako, bago. O, kaya namang umandar. Basta nga ako, late na ako sa mga appointments ko. Diyos. Next shot, songbird Regine Velasquez. I-reveal na ang tanging bagay na makakapagpasaya sa kanya when we return. The woman behind the success of Pac-Man, Jinky Pacquiao's latest revelations on love and marriage after a few clicks. On Extreme Close-Up, ang pinakahuling kaganapan tungkol sa pagdinig ng kasong hinaharap ni Willie de Villame at Willing Willie kontra ABS-CBN. Ilalantad na. Abangan! Regine Velasquez, ibinulgar na matagal na silang